We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner. Good morning sa'yo, partner, at good morning sa ating mga kapuso. Uy, mamaya, partner. Oo. Tuturuan tayo kung paano mag-hydroponics farming o gardening. Oh, exciting Gusto yan. ko matuto. Siyempre sa ating mga kapuso, pwede tayo ditong kumita, pwede ring maging hobby, especially kapag yung background nyo o yung mga bakuran, hindi Medyo naman space ganun naman, kaluwang. oo. Oo, hindi kailangan kasi ng more spacious na area ito para magkaroon nga ng hydroponics farm. Ayan, mamaya. Narito na ang mga unang balita. Ako, balitang ahas tayo. Isang ahas ang natagpuan sa loob ng bahay sa Binmaloy, Pangasinan. Maliligo sana ang isang babae sa loob ng palikuran ng kanilang bahay sa Barangay Santa Rosa nang bigla siyang mapaatras. Tumambad kasi sa kanya ang halos 2 metrong haba ng ahas. Napatakbo ang babae at agad na humingi ng saklolo. Dumating naman ang kaanak ng biktima para mahuli ang ahas. Pero dahil agresibo raw ito, napatay nila ang ahas. Hindi patukoy kung paano napunta sa loob ng palikuran ang ahas. Gamit ang hinak na social media account, isang hindi pa nakikilalang suspect ang nakakulimbat ng pera. Ang nahak na account, pagmamay-ari ng isang 47 anyos na ginang mula sa Calasiao, Pangasinan. Hiningan daw ng suspect ng pera ang mga kaibigan ng ginang gamit ang hinak na account. Aabot sa mahigit 20,000 pesos ang halaga ng pera na nakuha ng suspect mula sa mga biktima. Iimbestigahan ng Cybercrime Unit ng PNP ang insidente. Sa pool sa CCTV, ang kalunos-lunos na sinapit ng 53 anyos na si Atong More matapos sumanong makailang beses na ma-hit and run sa barangay Kaurdanetaan, Umingan, Pangasinan. Dead on the spot ang biktima na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Ayon sa pulisya, posibleng inatake ng sakit na epilepsy ang biktima habang naglalakad sa kalsada. Nanawagan ang kaanak ni More sa mga driver na nakasagasa na sumuko na sa otoridad. Patay ang 38 anyos na babaeng rider matapos sumalpok sa isang closed van sa Barangay Santa Cruz, Concepcion, Tarlac. Bigla umanong nawalan ng kontrol sa manibela ang rider at napunta sa kabilang linya ng kalsada. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng van. Sinimulan na kahapon ng LTFRB ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper at operator sa Metro Manila. Ito'y tulong para sa transport sector na patuloy na naapektuhan sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. Sa datos ng DOTR at LTFRB, nasa 1.36 million na operator at driver sa buong bansa ang makatatanggap ng ayuda. Nasa 8,000 tsuper mula sa Region 1. Pero ayon sa LTFRB Region 1, posibleng sa mga susunod na linggo pa makatatanggap ng fuel subsidy ang mga tsuper at operator sa rehiyon dahil hinihintay pa ang advisory mula sa Central Office. 25 anyos na OFW na minaltrato raw ng kanyang amo sa Saudi Arabia nakauwi na. Nakatutok Russell Simorio. Bangungot kung ituring ng 25 anyos na overseas Filipino worker na si Jessica De Vera ang pagtatrabaho sa Saudi Arabia. Tubong Barangay Gisang, Mangaldan, Pangasinan si Jessica. September 4 nang makauwi siya sa bansa matapos tulungan ng Municipal Migrant Desk Office. Tapos wala kang oras sa pagkain doon. Halimbawa kukulang yan na tinatawag na ako. Kaya yun, sabi ko, nahirapan ako dito, hindi ganito yung inaasahan kong trabaho. Tapos kinukuha niya lahat ng gamit ko. Ikinuwento ni Jessica ang masalimuot niyang karanasan sa Saudi Arabia. Umabot pa raw sa puntong dinuraan at ikinulong umano sa kwarto ng kanyang amo. Wala rin siyang sapat na pahinga
dahil ang paglilinis sa dalawang bahay umaabot hanggang alas 3 ng madaling araw. Kahit nagtatrabaho, umiiyak. Siyempre yung ginagawa niyan ganun, pagod ka na, tapos duduraan ka pa, tapos ginagawa mo na nga ng tama yung trabaho mo eh. Hindi na ako nagrereklamo, tapos kahit na pagod ako, pinagmamasahe pa ako. Hindi ko naman natrabaho yung magmamasahe pa ako ng buong katawan niya araw. Ang report na sa akin is hindi na pinapakain, tapos yun nga at parang pinaguhubad pa. So hindi naman natin gusto na may mga ganong pangyayari sa mga kababayan natin. So yun nga, agad tayong umaksyon. Laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil nakauwi siya in good condition. Hindi man pinalad sa amo si Jessica, handa pa rin daw siyang sumugal sa ibang bansa. Sa tala ng Migrant Desk Office ng Bayan, umabot na sa 7 ang napauwi nilang OFW dahil sa pagmamaltrato simula noong Enero. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Nakitaan ng malalaking bitak ang mga gusali ng Calayan High School Main dahil sa naranasang malakas na lindol sa Calayan, Cagayan gabi ng Martes. Patuloy ang isinasagawang inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa mga gusali. Sa mga larawan na ipinost sa social media account ng Calayan Municipal Information Office, makikita ang malalaking bitak ng gusali. Sa pinakahuling report ng Cagayan PDRRMO, nasa 10 pamilya ang naapektuhan ng lindol mula sa iba't ibang barangay habang nasa 58 individual naman ang inilikas. Lean period kung ituring ng Ilocos Sur Electric Cooperative ang bare months dahil sa lumalaking bilang ng mga hindi nakakabayad ng electric bill na nauuwi sa pag-issue ng disconnection notice. Ang ilang consumer nangangambang maputulan ng kuryente dahil ilang buwan nang hindi nakakabayad. Apektado raw kasi sila ng nagdaang bagyo at hindi pa nakakabangon. Paalala ng ISECO, maaring pumasok sa tinatawag na ISECO Installment Payment Agreement ang mga member consumer. Ibig sabihin, installment ang pagbabayad sa bill upang hindi mabigat sa bulsa at hindi mauwi sa pagkaputol ng kuryente. Mga kapuso, magtutuloy na kaya ang magandang panahon sa North and Central Luzon? Alamin niyan sa report. Mga kapuso, wala nang dalang ulan sa ating bansa ang binabantayang low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Namataan ng pag-asa ang nasabing LPA 395 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Inaasahan namang malulusaw na ang isa pang LPA na nasa labas ng PAR. Hanging habagat muli ang magbubuhos ng ulan dito sa bansa ayon sa pag-asa. Ngayong umaga, maayos na panahon ang maaasahan sa halos buong Northern at Central Luzon. Pero pagsapit ng hapon, posible na ang ulan. May ilang lugar ang maaaring magkaroon ng heavy rains base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Kaya maging alerto tayo mula sa banta ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Konstruksyon ng seawall sa Baywalk sa Lingayen, Pangasinan inaalmahan ng mga residente at mangingisda. Alamin kung bakit sa report. May nakalagay na metal barrier sa gilid ng dagat sa may Baywalk sa Barangay Manibok, Lingayen, Pangasinan. Meron ding mga naipon na concrete barrier sa iba pang bahagi ng dalampasigan. Walang makikitang karatula sa lugar kung ano nga ba ang proyekto at kung sino ang may proyekto nito, kaya paniniwala ng mga residente at mangingisda, isang seawall protection ang ipinapatayo. Inaalmahan ito ng mga residente. Wala raw konsultasyon. Hanggang ngayon nga, hindi pa nga niya alam eh. Although sabi nila seawall, pero wala kaming yung concrete proof na yan ay seawall. Paano yun na magiging project ng gobyerno to kung yung mga basic requirements ay hindi pa na-comply? Apektado raw ang mga mangingisda sakaling pataasan ng seawall at magkaroon ng harang sa dagat, pangunahing maapektuhan ang kanilang kabuhayan at mga bangka. Nandun sa kabilang bakod yung bangka nila. Number 1, security ng mga gamit nila. Number 2, pag nandyan yung mga masungit na panahon, dinadala na yung mga bangka nila, magamit nila dito, ina-atras nila dito sa safer ground. Pero kung meron ng dyan, harang, paano pa sila makaka-atras? Sa panagbiramid kalukor, napiktuan ang mga talaga, tamol na may mulmulags pangguyuran no? Noong nakarang buwan pa raw nang umpisahan ang umano'y konstruksyon ng seawall at nagpapatuloy ito hanggang ngayon.
Pagmamayari ng gobyerno ang bahaging ito ng dagat, kaya naman kung merong proyekto o konstruksyon na isasagawa dito, tanging mga tanggapan lamang na nasa ilalim ng gobyerno ang maaring magsagawa nito, gaya na lamang ng Department of Public Works and Highways at Department of Environment and Natural Resources. Meron din dapat nakapaskil na notice na nakapaloob ang pangalan at detalye ng proyekto, pondo sa nasabing proyekto, kontraktor at kung kailan sinimulan at matatapos ang nasabing proyekto. Tinungo ng news team ang Provincial Engineering Office pero ayon sa kanila, based on our records po, the ongoing construction of seawall sa Baywalk area is not actually a project that is being implemented by the provincial government of Pangasinan. hindi na sinagot ng tanggapan kung nakipag-ugnayan sa probinsya ang kontraktor ng proyekto. Pero ayon na rin sa PEO, bago pa umpisahan ang anumang konstruksyon, dapat may karatula kung saan makikita ang detalye ng proyekto. Kinumpirma ng DPWH Pangasinan 2nd District Engineering Office na proyekto ito ng DPWH Region 1. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mahigit 200 kilong giant blue marlin nahuli ng isang mangingisda sa Magsingal, Ilocos Sur. Silipin yan sa report na Ivy Hernando. Halos nasakop na ng giant blue marlin ang bangkang ito sa sobrang laki. Ilang katao pa ang kinailangang magtulong-tulong para mabuhat ang isda at madala sa pampang ng Barangay Puro Magsingal, Ilocos Sur. Bumalik na sa laot si Rafi, ang mangingisdang nakahuli sa blue marlin. Kwento ng kanyang pinsan, mag-isa raw ni Rafi na nakahuli sa isda gamit ang pamingwit. Hindi na nasukat pero tinatayang 5 hanggang 6 na metro umano ang haba ng isda at higit 200 kilos ang bigat. Bawat hiwa na lang yung ginawa, ma'am. Yung isang hiwa may 70 plus, 80 plus, ganun, kasi hindi kaya ng isang timbangan lang. Swerte kung ituring ng mga mangingisda dahil madalas 70 to 80 kilos lang daw ang nahuhuling blue marlin sa layong 20 milya. Ayon sa Fishery Division ng Ilocos Sur Provincial Agriculture Office, swertehan daw talaga lalo na't hindi kumpol ang paglabas ng mga blue marlin. Ang tuna kasi nag-i-school sila. Ang blue marlin, solitary predator. So, ibig sabihin, mag-isa lang siya na naghahunt ng prey. Hindi rin daw madali ang paghuli sa giant blue marlin, lalo pat hook and line lang ang ginamit. Pa-yas-yas or paguyod. So, parang hinihila nila yung hook and line para yung bait, gumagalaw siya. Moving, yun yung habulin ng blue marlin. Madalas bare months nakakahuli ng giant blue marlin dahil sa paglamig ng temperatura sa dagat. Naibenta umano ang isda sa halagang 170 pesos per kilo. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sumikat ang konsepto ng hydroponics noong pandemya dahil naghahanap ng paglilibangan ang mga tao. Pero para sa ilan, hindi lang ito isang hobby, kundi isang opportunity. Mga kapuso, ngayong umaga, tuturuan tayong magtanim at kumita sa hydroponics kasama ang isang enthusiast na si Ginoong Rain Estrada. Good morning. Good morning po. Okay. Unang-una, ano itong tinatawag na hydroponics? Yung hydroponics po kasi, this is a soilless modern approach to agriculture or to tawag natin urban farming. Urban farming. Okay. So si hydroponics po, ito po yung ginagamitan na lang natin ng substitute for soil. So instead of soil, yung na lang po like coco peat yung generally namin ginagamit. So we are using the power of water in order for the nutrients na ma-absorb po ng isang plant. So wala po siyang lupa, nakadepende tayo dun sa nutrients. Okay. Pero may tinatawag na na may active hydroponics. Meron din passive hydroponics. Pwede bang paki-explain yun, Rain? Apo. Ang active po kasi, ito yung klase ng hydroponics na kinakailangan po natin ng kuryente.
So Okay. ito po yung nakikita po natin ngayon. To cite an example, meron po tayong tinatawag na nutrient film technique or Okay. yung NFT. NFT, Sikat po siya kasi napakaganda po niyang gawin. Very aesthetic siya. Pero po, a disadvantage is you are using overhead. May kuryente po. Some are solar pero yun nga po, gumagamit pa rin tayo ng kuryente. Pero pagdating dito sa passive naman po, ito yung pinaka-practical kasi lesser intervention ng electricity. So, basic lang po Ito ba yung ginagawa mo ngayon? Yes po. Okay. Opo. Okay. Yun po yung ginagawa ko ngayon na mostly ito yung tinuturo ko sa mga starters. Passive hydroponics. Active. Ay, active. Sorry. Passive. po. Oh, yes. Okay, nalito tayo Oo. dun pareho. Opo. Anyway, ano yung kaibahan ng hydroponics doon sa traditional na pagtatanim? Yung pag-garden? Opo. Ang pinaka-main difference po dito is yung yung ating traditional farming po kasi, ito yung kailangan mo ng malaking lupain or ng site para magtanim. While dito po kasi sa hydroponics po, you only need a little space. Pwede mo po siyang gawin vertical. So, parang na-maximize mo po yung maliit na space para makapagtanim ng mga crops mo even on vertical vertical position. So, isa rin pong difference po nito is ito po yung farming na mas madali siya compared sa traditional dahil hindi ka na po gumagamit ng mga pesticides tsaka insecticides. Tubig. Yung tubig po, Hindi rin matakot sa tubig. hindi po. Actually, yan po yung misconception minsan eh. Akala po nila magastos sa tubig. Pero yung nandoon lang po sa reservoir nyo, yun lang po yung kailangan ng plant Iikot na yun. until they are due for harvest. So yun lang po. So kung example, mamaya po ipakita natin yung kung 30 liters lang po yan for 15 plants, for 30 days Yun na po, yun. yun na po yun. Oo. So hindi na po kayo magdidilig araw-araw as Oo. compared to traditional. Di ba po, araw-araw kailangan dinidiligan, Dinidiligan, supervise. Ito po, you can set it and forget. Tapos Oo, hintayin mo okay. na lang yung harvest date. And Balikan mo okay na lang po. after a month. Opo. Usually 30 days, may iba 45 to 60 days pa nga po eh. And it's still good pa rin naman. Is it Opo. necessary na meron kang greenhouse dito? Sa hydroponics? Sa po kasi, dahil sa ating paiba-iba ng panahon, siyempre po isang factor din po kasi nakakasira ng leaves ng mga example, yung mga lettuce natin, is yung acid rain. So in order for us to protect them from excessive heat of the sun and acid rain, kailangan po natin din lagyan sila ng kahit papano, we use UV plastic. Ito pong UV plastic, UV treated po ito. So yung excessive UV, nabablock po niya. And nilalagyan din po namin net shade in case na sobrang init ng panahon. So ito po, necessary po to sa mga nag-hydroponics. Lalo na po kung busy kayo, hindi naman pag uulan tatago nyo siya. Medyo may kabigatan. So I suggest kahit po simpleng roofing lang po. Yung mga ibang kasama po natin, gumagamit sila bamboo eh. Okay. Yung iba naman welded material. So lalo na kung commercial, must po ang greenhouse to protect it from rain, acid rain. Yeah, acid rain and excessive heat of the sun and of course yung mga insekto kasi pwedeng pumasok sa Okay. greenhouse. Ito yung hinihintay ng ating mga kapusong nanonood ngayon. Paano kumita sa hydroponics? Opo. Marami po. Actually, maraming ways para kumita po sa hydroponics. Number one po dito is you grow your own food. Pwede mo siyang ibenta. Pwede mo rin po siyang kasi nga po, di ba, health is wealth. Yes. So, priority po natin, yung may kinakain tayo na fresh, pesticide and insecticide free, advantage na po natin yon as a grower. Mahal na rin mga gulay ngayon. Opo. Dahil isa rin po namin advocacy dito is to beat the market price. Gaya po ng nangyayari ngayon, erratic ang prices ng particularly ang lettuce. Minsan pagka walang produce ang highlands, napakamahal. So, minsan naman po, napakamura, pero hindi yung quality. Yun po ang isa sa ina-address namin sa hydroponics. Kasi po, ang presyo ng hydroponics po, hindi po ng hydroponic grown crops, like yung particular lettuce, hindi po siya basta-basta nagmamahal.
Oo. Opo. Pero lettuce lang ba ang pwedeng itanim? Ah, Via hydroponics? Marami po. Marami. Pwede Okay. po ang actually ang sinusulong po namin aside from lettuce po and then different varieties of lettuce is pwede rin po kayong mag-grow ng arugula. Yung sa mga nakakaalam ng gumamit niyan, sa salad addition din siya, medyo peppery taste. Isa rin po high value crops is kale. Pwede rin po ito sa mga basil, mga herbs. And yung iba po gumagamit na rin po ng hydroponics para sa mga fruit bearing. Lalo na po, tama-tama ngayon kasi tomato. Medyo mahal. Medyo mahal ang kamatis ngayon. Opo. Ang isa sa sikat So namin... pwede na rin sa hydroponics yung kamatis? Yes po. Wow, pero ibang pamamaraan po. Opo. Okay. Pwede bang turuan mo ako kung paano yung Kratky method ng hydroponics? Punta Sige tayo po. dito. Sige po. Galing, ano? Opo. Oh. So Ayan. ito na Opo. yung So, tanim mo na lettuce. Opo. So ilang days na to? Actually, ito po, from the day na nilipat ko po yung seedling, pa rin po ang tawag natin dito. Okay. Ayan po yung roots niya, nakita niyo po medyo maputi. Ay, Ayan. oo nga. Ano po ito? Sa loob may tubig ba dyan? Wala. Wala po, tinanggal po natin. Okay. Opo. Yes. Pero ito po, ayan. May Pero roots. dapat meron, ano? Opo, lalagyan natin po ulit. Ito po, na po ito, nasa mga 18 to 20 days na po siya. So 10 days, lalaki pa to eh. Opo, 10 days more, mas lalaki pa po. Actually, nakakagulat po kasi nung nilagay ko to, parang ilan lang ang leaves niya, parang 4 or 5 lang. And ngayon po, napakalaki na po. So ayan. Kung makikita nyo rin po, ito yung tinatawag natin na na roots niya. Nagpo-produce pa po ng air roots yan para sa pag-absorb ng oxygen and yung nutrients. So after 10 days, lalaki pa to, pwede nang i-harvest? Yes po. Ang galing, It's bali ang total period po 15 days from seed germination rate, germination stage 0 to 15 and then 16 days to 30 days harvest na po. So a total of 45 days po. Nako, Mr. Rain, maraming salamat sa mga Parang impormasyon. Thank you for being here. Yes, Mensahe mo siguro sa mga gustong matutong ng hydroponics. Ayan po. Para sa mga gusto pong matuto ng hydroponics, napakadali lang po ng approach natin na ginagamit. Yung Kratky method po, very user-friendly. Hindi po siya mahirap intindihin. All you need to know is to master the basics. Yung pagtimpla ng tubig, yung nutrient solution mixing, water parameters po. Pero sa umpisa lang naman po yun para malaman nyo. No? And then, tamang timpla ng tubig sa nutrient. And of course, yung tamang pagpili ng mga seeds. And of course, pinaka-importante, pasensya po. Kasi talagang everyday you will learn. Ang tawag ko po dito, learn while you earn. Learn while you earn. Opo. Ang ganda nun. Thank you so much, Mr. Salamat Ray. po. Mga kapuso, si Ginoong Rainier Estrada, isang hydroponics enthusiast. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. 16 na obispo at pari sa Bicol Region nagpagalingan sa pagluluto sa Naga City, Camarines Sur. Narito ang report. Maliban sa malalaking religious activity, ang Peña Francia Festival din ang panahon na nagtitipon-tipon ang mga pari, bishop at archbishop ng Bicol Region. Ito rin ang pagkakataon ng Union of Bicol Clergy para magkaroon ng iba't ibang aktibidad gaya ng sports fest. At syempre, hindi mawawala ang Obispo Cook-Off. Ngayong taon nakasentro ang patagisan sa pagluluto gamit ang main ingredient na natong o dahon ng gabi. Sapagkat itong pagtitipon-tipon ng mga kaparian ay para paigtingin at papalakasin, palalimin yung kapatiran ng mga pare sa buong Bicol Region. So, siguro nararapat lamang na yung mapipili nating menu ay something that would represent the whole Bicol region and walang iba kundi ang laing.
Sa loob ng isang oras, ang 16 na mga pari at obispo mula sa 7 diocese at archdiocese sa rehiyon at ang Military Ordinary of the Philippines ay nagluto ng kanilang leveled up na tong dish. Kaya pagsimula pa lang ng timer, game na agad ang ating mga obispo at pari. Oo nga, laing din kami. Ngayon, surprise. Ang presentation, pati itong siguro na hiling mo, dahil ko pa sasabihin, na sinda, nagluluto na kanlaing kami, naghahalat-halat pa. Ang Diocese of Legazpi, ang pagputok daw ng Bulkang Mayon ang naging inspirasyon sa kanilang natong pasta. This dish will remind people of, una, how sweet the volcano can be. Pangalawa, na ganun din siya katapang. You can never expect what you're going to taste when you eat our laing. Pressured naman daw ang Diocese of Masbate dahil kailangan nilang depensahan ang kanilang pagkapanalo noong isang taon. Kaya nag-take risk din si Father Au na gumawa ng fallen taro nest gamit ang linsa o laman ng gabi. Ang dish na ito ay may mga simbolismo raw na nagdala sa kanila para muling manalo ngayong taon. Number 8! From the Diocese of Masbate. Yung mga itlog symbolizes the clergy of the Bicol region, and then yung nest, siya yung where we are being nurtured, and I think that is the manto of Ina. Dahil sa mga ganitong pagtitipon isang beses sa isang taon, umaasa ang simbahan na mas mapapalakas pa ang kanilang brotherhood o samahan para mas masuportahan pa nila ang bawat isa. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Damang-dama na nga ang Christmas spirit sa isang parke sa Mexico, Pampanga. Tinawag na Holiday Magical Park kung saan tampok ang iba't ibang atraksyon at activities na sulit sa barkada at pamilya. Pwedeng makisaya sa Candyland kung saan highlight ang mga naglalakihang candies at chocolates. Meron ding Christmas Dome, Snow Globe, go-karts, makipagkulitan sa pantomimes at Christmas soldiers. At syempre, hindi pwedeng mawala ang food trip sa food park. Aabot sa 50,000 na individual ang kayang ma-accommodate sa 6 hectares na Christmas park na libre para sa lahat. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Gardening is the greatest tonic and therapy a human being can have. Even if you have only a tiny piece of earth, you can create something beautiful, which we all have a great need for. If we begin by respecting plants, it's inevitable. We'll respect people by Audrey Hepburn. Tama-tama doon sa hydroponics. Partner, di ba? Oo nga eh. Ano yung sabi mo, partner, yung quote na na magandang sinabi ni Sir Rainier? Learn while you earn. Nako. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si John Punson. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.